Sa gitna ng malawak at madilim na karagatan, iisang bagay lang ang nagsisilbing parola ng isang seaman, ang pangakong makakauwi sa pamilyang naghihintay. Ngunit paano kung ang ilaw na iyong tinatanaw ay matagal nang pinatay ng isang lihim na hindi mo aakalaing iiral? Magandang araw at maligayang pagbabalik sa isang salaysay kung saan ang mga pira-pirasong katotohanan ay bubuuin upang ilahad ang isang buong madilim na larawan. Ang kwentong ating susundan ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang krimen. Ito ay isang paglalakbay sa puso ng isang pamilyang binuo sa pangarap, pinatatag ng sakripisyo at winasak ng isang pagtataksil na nakakubli sa likod ng mga matatamis na ngiti at masasayang litrato. Ito ang kwento ng isang ama na tumawid ng dagat para sa kinabukasan ng kanyang mag-ina para lamang umuwi sa isang bangungot na sisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Saksihan natin kung paano ang isang tahanan sa loob ng isang ligtas at pribadong subdivision ay naging isang malamig na libingan. Ating tutuklasin kung paanong ang mga pangako ng pag-ibig ay maaring maging sanhi ng pinakamatinding galit at kung paano ang isang ugnayang nagsimula pa sa kamusmusan ay magiging mitya ng isang karumaldumal na trahedya. Ang sentral na tanong na ating sasagutin, paano wawasakin ng isang lihim na pag-ibig ang buhay ng tatlong tao at iiwan ang isang komunidad sa matinding takot at pagtataka. Humanda kayo sa isang salaysay ng panlilinlang, ng dobleng buhay at ng paghahanap ng katarungan sa gitna ng isang napakasakit na katotohanan. Ang lahat ay nagsimula sa isang probinsya sa Visayas, ang Samar. Kilala ang Samar hindi lamang sa kanyang likas na yaman, mga talon, kuweba at malalawak na kagubatan, kundi pati na rin sa pagiging pugad ng mga pangarap. Para sa marami, ang Samar ay isang lugar na kailangang lisanin upang makamit ang magandang buhay. Sa papel, ito ay isang first-class province, isang titulong nangangahulugan ng yaman at progreso. Ngunit para sa mga karaniwang mamamayan, ang titulong ito ay isang hungkag na salita na hindi nararamdaman sa kanilang mga kumakalam na sikmura. Ang tunay na yaman para sa kanila ay hindi matatagpuan sa kanilang probinsya, kundi sa malalayong lupain tulad ng Maynila. Sa ganitong kapaligiran, namulat si Ruby Bella o mas kilala sa tawag na Bing. Kasama ang kanyang nag-iisang kapatid na babae, naranasan niya ang isang buhay na simple at salat. Ngunit sa kabila ng kahirapan, ang kanilang mga magulang ay nagsikap upang sila'y makapagtapos man lang ng high school. Habang lumalaki, naging pangkaraniwan sa paningin ni Ruby ang tanawin ng mga kapitbahay na nag-iiyakan sa paalamanan. Bitbit ang kanilang mga bagahe, patungo sa Maynila dala ang pag-asang makaahon sa hirap. Ang imaheng ito ay tumatak sa kanyang isipan. Bagamat may mga kontento sa tahimik na buhay sa Samar, para kay Ruby ang Maynila ang sagot. Ang pag-alis sa probinsya ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan. Si Ruby ay inilarawan bilang isang babaeng mabait at madaling pakisamahan. Kaya naman nang siya'y makapagtapos ng high school at makaipon ng sapat na pamasahe, hindi siya nagdalawang isip. Sumakay siya ng barko, tinahak ang daan patungo sa Maynila, bitbit ang mga pangarap na binuo sa loob ng maraming taon. Sa una, ang bilis ng buhay sa syudad ay nakapanibago sa kanya. Ang lahat ay tila nagmamadali. Ngunit hindi nagtagal, natutunan niyang sumabay sa agos. Mabilis siyang nakahanap ng trabaho, nakakilala ng mga bagong kaibigan at unti-unting inukit ang kanyang sariling landas. Sa bawat sahod na kanyang natatanggap, nararamdaman niya ang unti-unting paglaya mula sa kahirapang kanyang kinalakihan. Sa paglipat niya sa Cavite, isang lugar na malapit sa Maynila ngunit may bahagyang katahimikan, isang bagong kabanata ang nagbukas para kay Ruby. Dito, muling nag-cruise ang landas nila ng isang kababata, isang lalaking nagngangalang Marlon Gamos. Si Marlon, tulad ni Ruby, ay nagmula rin sa Samar. Mayroon silang iisang pinagmulan, iisang pangarap. Noong sila'y nasa elementarya pa lamang, mayroon ng pagtingin si Marlon kay Ruby. Ngunit dahil sa pagiging mahiyain at sa murang edad, nanatili itong isang lihim na paghanga. Nagkahiwalay sila ng landas, ngunit tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Sa kanilang muling pagkikita sa Cavite, ang dating paghanga ay naging isang mas malalim na pag-ibig. Niligawan ni Marlon si Ruby at sa pagkakataong ito, ang kanilang mga puso ay nagtagpo. Ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal at nauwi sa kasalan noong taong 2010. Ang pagsasama ng dalawa ay biniyayaan ng isang anghel, isang anak na babae na pinangalanan nilang Shania Nicole.
Si Nicole ang naging sentro ng kanilang mundo. Ang bawat halakhak niya ay musika sa kanilang pandinig. Ang bawat ngiti niya ay sikat ng araw sa kanilang tahanan. Upang matutukan ang pag-aalaga sa kanilang prinsesa, nagdesisyon si Ruby na iwan ang kanyang trabaho at maging isang full-time na ina. Si Marlon naman ang nagsikap na magtrabaho para sa kanilang tatlo. Sa mga larawang ipinopost nila sa social media, makikita ang isang pamilyang perpekto. Mga kaarawan na may handa, mga pamamasyal sa iba't ibang lugar, mga laruan na bumubuhos para kay Nicole. Ibinigay nila ang lahat sa kanilang anak, lalo na ang mga bagay na hindi nila naranasan noong kanilang kabataan. Para sa mga kaibigan at kamag-anak, ang pamilyang Gamos ay isang modelo ng kaligayahan. Isang simpleng buhay, ngunit puno ng pagmamahalan. Ngunit habang lumalaki si Nicole, lumalaki rin ang kanilang mga gastusin. Napagtanto ng mag-asawa na kailangan nila ng mas malaking kita lalo na't malapit nang pumasok sa eskwelahan ng kanilang anak. Dito pumasok ang pinakamabigat na desisyon para kay Marlon. Isang desisyon na ginagawa ng milyon-milyong Pilipino, ang mangibang bansa. Masakit, mahirap, ngunit kailangan. Nagkasundo sila ni Ruby. Siya ang magiging haligi ng tahanan sa malayo at si Ruby naman ang mananatiling ilaw ng tahanan sa Pilipinas. Si Marlon ay naging isang seaman, isang modernong bayani na nakikipagsapalaran sa alon ng dagat para sa kanyang pamilya. Sa loob ng ilang taon ng kanyang pagsasakripisyo, nakamit nila ang isa sa kanilang pinakamalaking pangarap, isang sariling bahay. Nakabili sila ng bahay at lupa sa Kensington Subdivision sa Barangay Navarro, General Trias, Cavite, isang gated subdivision, isang lugar na simbolo ng seguridad at katahimikan. Para kay Marlon, ang bawat pader ng bahay na iyon ay katumbas ng kanyang pawis at luha. Ang bawat sulok ay testamento ng kanyang pagmamahal. Bagamat mahirap para kay Ruby na mag-isang palakihin si Nicole, malaki ang kanyang pasasalamat dahil si Marlon ay isang responsableng ama at asawa. Lahat ng kanilang pangangailangan ay naibibigay. Ang kanilang buhay ay naging isang maayos na ritual. Si Marlon sa barko nagtatrabaho, si Ruby at Nicole sa kanilang magandang bahay naghihintay. Taong 2017, pagkatapos ng ilang buwang bakasyon sa Pilipinas, muling sumapit ang araw ng pamamaalam. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Marlon ang kanyang mag-ina. Bawat yakap, bawat halik ay baon niya sa kanyang muling pag-alis. Sumampa siyang muli sa barko patungong Korea, dala ang mga alaala at ang pangakong muling magbabalik. Ang mga buwan ay lumipas. Dumating ang Disyembre, ang buwan ng Kapaskuhan at pag-asa. Sa barko, si Marlon ay nagsimula ng mag-countdown, 2 buwan na lang. Pebrero, makakauwi na siya. Sa sobrang pananabik, kahit hindi pa Pasko, bumili na siya ng mga regalo para sa kanyang mag-ina. Naisip niya ang tuwa sa mga mata ni Nicole, ang ngiti sa labi ni Ruby. Unang linggo ng Disyembre, naging madalas ang kanilang pag-uusap. Sa video call, kitang-kita niya ang excitement ng kanyang pamilya. Pinagplanuhan nila ang Pasko, kung saan sila magdiriwang, kung ano ang kanilang ihahanda. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto ni Marlon sa barko. Ngunit naputol ang kanilang masayang usapan. Oras na para sa duty ni Marlon. Mag-usap tayo ulit bukas, mahal. Sabi niya, I love you. Iyon ang huling mga salitang narinig niya mula sa kanyang asawa. Kinabukasan, Disyembre 7, sinubukan niyang tawagan si Ruby gaya ng dati. Ngunit walang sumasagot. Isang tawag, 2, 3. Ang telepono ay patuloy lang sa pagring. Sa una, hindi siya gaanong nabahala. Baka abala lang si Ruby sa pag-aasikaso kay Nicole o baka naman namalengke. Nasa isang gated subdivision naman sila. Ligtas sila doon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, ngunit may maliit na kaba na nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Dumating ang kinabukasan, Disyembre 8. Ang katahimikan mula sa Pilipinas ay naging nakabibingi. Walang tawag, walang chat, walang reply. Dito na nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Marlon. Ang maliit na kaba ay naging isang dambuhalang takot. Agad niyang tinawagan ang kanyang kapatid na babae at nakiusap na silipin ang kanyang mag-ina. Ang kanyang kapatid, tulad niya noong una, ay inisip na baka abala lang si Ruby. May school event si Nicole sa December 9, marahil ay doon nakatuon ang atensyon ng kanyang hipag. Sinubukan din ng kapatid ni Marlon na kontakin si Ruby, ngunit wala pa ring sagot. Dumaan ang ilang araw. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Marlon. Disyembre 11, 4 na araw ng katahimikan. Hindi na nakatiis ang kapatid ni Marlon. Mula sa kanyang tahanan, bumiyahe siya patungo sa General Trias. Habang papalapit sa Kensington Subdivision, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa bahay ng mga Gamos, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Kumatok siya una.
na mahina pagkatapos malakas. "Bing, Nicole!" Sigaw niya, walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang boses na nag-e-echo sa tahimik na kalye. Dahil sa pag-aalala, nagpasya siyang pumunta sa guardhouse. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa gwardiya. Nakiusap siyang buksan ang bahay. Sa unay nag-atubili ang gwardiya, ngunit nang makita ang desperasyon sa kanyang mga mata, pumayag ito. Dala ang duplicate key, sabay silang bumalik sa bahay. Habang ipinapasok ang susi sa seradura, hindi nila alam na bubuksan nila ang pinto patungo sa isang impyerno. Pagbukas ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanila. Isang amoy na hindi nila malilimutan kailanman, ang amoy ng kamatayan. Bagamat nakakasuka at nanginginig ang buong katawan, pinilit ng kapatid ni Marlon na pumasok. Tinakpan niya ang kanyang ilong at mabilis na tinungo ang kwarto ni Ruby at doon sa sahig nakita niya ang isang tanawing dudurog sa puso ng sinuman. Ang katawan ni Ruby nakasubsob, naaagnas na. Kahit kinakabahan at nanginginig sa takot, inipon niya ang natitirang lakas. Kailangan niyang hanapin si Nicole. Pinuntahan niya ang kwarto ng kanyang pamangkin. Pagbukas niya ng pinto, halos mawalan siya ng ulirat. Sa ibabaw ng kama, ang munting katawan ng 7 taong gulang na si Nicole ay wala na ring buhay. Isang malakas na hagulhol ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng sakit at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakuha niya ang kanyang telepono at sa nanginginig na mga kamay tinawagan niya si Marlon. Sa kabilang dako ng mundo, sa gitna ng karagatan, tumunog ang telepono ni Marlon. Nang makita ang pangalan ng kanyang kapatid, bumalik ang pag-asa. Ngunit nang sagutin niya ito, ang narinig niya ay hindi balita, kundi isang hagulhol. At pagkatapos ang mga salitang wawasak sa kanyang mundo, wala na sila kuya, wala na si Bing at si Nicole. Ang sigaw ni Marlon ay umalingaw-ngaw sa buong barko, isang sigaw na puno ng sakit, pagkalito at matinding galit. Ang kanyang mga kasamahang Pilipino ay mabilis na lumapit, niyakap siya, sinubukang damayan, ngunit walang salita ang makakapagpagaan sa bigat na biglang dumagan sa kanya. Ang kanyang parola ay gumuho, ang kanyang mundo ay nagdilim, agad na rumesponde ang mga autoridad sa General Trias. Ang dating tahimik na kalye sa Kensington Subdivision ay napuno ng mga pulis, mga sasakyan ng SOCO, scene of the crime operatives at mga usyosong kapitbahay. Ang bahay ng mga gamos na dating simbolo ng pangarap ay naging isang crime scene na napapalibutan ng dilaw na police tape. Habang ang SOCO ay maingat na kumakalap ng ebidensya sa loob, si Marlon naman ay kausap na ang management ng barko. Sa tulong ng kanyang employer at ahensya, pinayagan siyang umuwi kaagad. Disyembre 12, isang araw matapos matuklasan ang krimen, lumapag ang eroplano ni Marlon sa Pilipinas. Sa airport, hindi kagalakan ang sumalubong sa kanya kundi mga pamilyang nakaluksa. Mula doon dumiretso sila sa morhe. Sa pintuan pa lamang ng malamig na silid, natanaw niya ang 2 katawan na nababalot ng puting kumot. Ang kanyang mga binti ay nanghina, ang kanyang puso ay tila pinipiga. Hindi niya makayang lumapit, ang sakit ay napakatindi. Sinalo siya ng kanyang mga kamag-anak ni Yakap at tinulungang harapin ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Sobrang galit, sabi ni Marlon sa isang panayam habang nanginginig ang kanyang boses. "Gusto ko kung anong ginawa sa kanila. No, parang gusto ko, hindi ka po namin titigilan. Bahala na sa'yo si Lord. Sana makonsensya ka." Ang kanyang mga salita ay panawagan para sa hustisya. Sa tulong ng Public Attorney's Office, PAO, at ang National Bureau of Investigation, NBI, sinimulan niya ang kanyang laban. Ang Department of Justice, sa pamamagitan ni Secretary Aguirre II, ay nag-utos ng isang parallel investigation. Ang buong bansa ay nakatutok sa kaso. Lumabas ang resulta ng autopsy. Ang ulat ay nagdagdag pa ng isang patong ng sakit sa nararamdaman na ni Marlon. Si Ruby ay namatay dahil sa malakas na palo sa ulo at sakal. Si Nicole ay namatay din dahil sa sakal. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat, na patunayan na si Ruby ay ginahasa bago patayin. Ang brutalidad ng krimen ay hindi masikmura. Sino ang gagawa ng ganitong kahayupan sa isang mag-ina? Ang mga investigador ay may ilang teorya. Ang unang anggulo ay pagnanakaw, nawawala ang telebisyon at ang pulang kotse ng pamilya, ngunit hindi ito tumutugma sa ibang ebidensya. Ang kotse ay natagpuan kalaunan sa labas ng isang sementeryo, ngunit ang mas mahalagang detalye ay ang kawalan ng forced entry. Ang mga lock sa pinto ay maayos. Ang mga bintana ay walang sira. Ibig sabihin, kung sino man ang pumasok, kilala siya ng mga biktima.
o pinapasok siya. Idagdag pa rito ang testimonya ng mga kapitbahay. May alagang aso ang mga gamos, ngunit sa mga araw na iyon ng Disyembre ni isang kahol ay wala silang narinig. Ayon din sa medical examiner, walang defense wounds sa mga biktima. Hindi sila nanlaban. Ito ay nagpapatunay na sila ay komportable at nagtitiwala sa kanilang katapat. Ang salarin ay hindi isang estranghero, ito ay isang kakilala. Ayon sa estado ng pagkakaagnas, ang mag-ina ay maaaring 3 hanggang 4 na araw ng patay bago natagpuan. Habang hinihintay ang resulta ng DNA test mula sa ihi at semilya na nakuha sa crime scene, ang tanging magagawa ni Marlon ay magluksa at umasa. Sa social media, bumuhos ang pakikiramay. Ang kanilang mga kabaong ay isinara na dahil sa kalagayan ng kanilang mga labi. Sa isang video, makikita si Marlon na umiiyak sa harap ng kanilang aso, paulit-ulit na bumubulong, "Kilala mo siya ba? Hindi ka ba tinahulan?" Ang aso, ang tanging saksi na hindi makapagsalita, ay tila nakikiramay lamang. Habang ang buong Pilipinas ay naghahanda para sa Pasko, si Marlon ay nabubuhay sa isang bangungot. Ang kanyang mga post sa social media na dati puno ng masasayang larawan ay napalitan ng mga panawagan para sa hustisya. At pagkatapos, 2 araw matapos ang Pasko noong Disyembre 27, isang balita ang gumimbal sa lahat. May sumuko. Ang salarin ayon sa ulat ay kusang sumuko sa mga awtoridad sa Borongan City, Eastern Samar. Siya ay kinilalang si Ruel Galvan Kabatingan. Ayon sa kanyang ama, umamin ng anak sa kanyang ginawa at siya mismo ang kumumbinsi ritong sumuko. Mula sa Samar, mabilis na inilipad si Ruel pabalik sa Cavite upang harapin ang kasong double murder. Para sa mga awtoridad, si Ruel ay isa na sa kanilang mga person of interest bago pa man ito sumuko. Ang kanilang duda ay nagsimula sa social media. Ilang araw matapos pumutok ang balita ng krimen, nagpost si Ruel sa kanyang account ng "Sorry Mommy at anak ko." Nagtaka ang mga investigador bakit niya tinatawag na mommy si Ruby at anak si Nicole. Para kay Marlon, ang pangalang Ruel Kabatingan ay hindi banyaga. Ito ay isang pangalan mula sa nakaraan. Sila kasama si Ruby ay magkaklase noong elementarya. Inamin ni Marlon na si Ruel ang unang naging nobyo ni Ruby noong high school, ngunit panandalian lamang iyon. Nang maghiwalay ang dalawa, doon na siya pumasok sa eksena at naging nobyo ni Ruby bago sila muling magkahiwalay at magkitang muli sa Cavite. Ang akala ni Marlon ay isang simpleng kwento ng kabataan, hindi niya alam na ang kwentong iyon ay may madilim at lihim na karugtong. Sa kanyang pag-amin, binitawan ni Ruel ang isang bomba na tuluyang wawasak sa lahat ng natitirang paniniwala ni Marlon. Ang larawan ni Ruby bilang isang tapat na may bahay ay kanyang dinungisan. Ayon kay Ruel, hindi siya isang simpleng kababata lamang. Siya ang lihim na kasintahan ni Ruby. Inamin ni Ruel na siya rin ay isang OFW at nang sumikat ang social media, hinanap niya si Ruby. Ang isang simpleng hi ay nauwi sa palitan ng malalambing na mensahe. Ang mga chat ay naging video call at dahil pareho silang nasa Cavite, ang mga virtual na pag-uusap ay nauwi sa personal na pagkikita. Inamin ni Ruel na dinala niya si Ruby sa isang hotel at doon nagsimula ang kanilang lihim na relasyon. Isang relasyon na naganap habang si Marlon ay nagpapakapagod sa barko. Sa una, hindi makapaniwala si Marlon, ngunit ang mga ebidensya ay nagsimulang lumabas isa-isa na tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang Computer Forensics Unit ng NBI ay nakakita ng mga profile na naglalaman ng mga litrato ni Ruel at Ruby. Hindi lang sila kundi kasama pa ang kanyang sariling anak na si Nicole na tila napakalapit kay Ruel. Ang mga testimonya ng mga kapitbahay ay sumuporta sa kwento ni Ruel. Si Ruel Kabatingan anila ay labas-pasok sa bahay ng mga gamos kahit hating gabi. At ang pinakamatinding revelasyon, mula Enero hanggang Hunyo 2017, habang si Marlon ay nasa barko, si Ruby at Ruel ay mayroon palang inuupahang apartment sa Barangay Alapan sa Imus. 1 kilometro lang ang layo mula sa bahay nila sa General Trias. Doon sila ay namuhay na parang isang tunay na pamilya. Kasama nila si Nicole. Ang apartment ay mayroon pa ngang playroom para sa bata. Ipinakita ni Ruel ang isang USB na naglalaman ng kanilang mga litrato. Silang tatlo, masaya, tila isang pamilya. Ibinunyag din ni Ruel na siya mismo ay may sariling pamilya, ngunit iniwan niya ang kanyang mag-ina dahil mas mahal daw niya
si Ruby, ang perpektong pamilya na nakikita ni Marlon sa video call. Ang ilaw ng tahanan na pinagsasakripisyuhan niya ay isang kasinungalingan. Habang siya ay nagbibilang ng araw para makauwi, ang kanyang asawa ay may ibang buhay, may ibang pamilya. Tungkol sa krimen, sinabi ni Ruel na ginawa niya iyon dahil sa depresyon. Lagi daw siyang itinatago ni Ruby sa apartment at noong gabing iyon ng Disyembre 7, matapos may mangyari sa kanila, nakatulog si Ruby. Sa kanyang pagkakatulog, sinakal niya ito. Nadawit lamang daw si Nicole dahil nakita nito ang kanyang ginawa. Ngunit para sa mga autoridad, ang motibo ay mas malalim. Hindi ito depresyon, ito ay selos. Nalaman ni Ruel na uuwi na si Marlon sa Pebrero at ang pinakamatindi, nalaman niya na plano ng mag-asawa na magpakasal sa simbahan, isang pangarap na matagal nang inaasam ni Ruby, isang pangarap na kailanman ay hindi maibibigay ni Ruel. Ang pag-ibig na naging obsession ay nauwi sa brutal na pagpatay. Sa huli, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, nagawa ni Marlon na sabihin sa isang panayam na napatawad na niya ang kanyang asawa sa pangangaliwa nito. Ang tanging gusto na lamang niya ay ang makulong habang buhay ang taong pumatay sa dalawang pinakamamahal niya sa buhay. Ang kanyang laban para sa pag-ibig ay tapos na, ngunit ang kanyang laban para sa hustisya ay nagsisimula pa lamang. Ang kaso ni Ruby at Shania Nicole Gamos ay isang malagim na paalala na ang pinakamatinding panganib ay hindi palaging nagmumula sa mga estranghero sa dilim, kundi minsan mula sa mga taong ating pinagkakatiwalaan at pinapapasok sa ating mga tahanan. Ipinakikita nito kung paano ang isang buhay na binalot sa sikreto ay maaaring magtapos sa isang trahedyang hindi inaasahan. Ang mga ngiti sa social media ay maaaring magkubli ng luhang hindi nakikita at ang mga pader ng isang ligtas na subdivision ay hindi kayang harangin ang kasamaang nag-aabang sa loob. Para sa isang ama na nag-alay ng lahat, ang kwentong ito ay isang walang hanggang bangungot. At para sa ating lahat, ito ay isang aral na ang pundasyon ng anumang relasyon, tiwala. Kapag nasira ay kayang gumuho hindi lamang ng isang puso, kundi ng isang buong buhay.